mamuhay tayo ayon sa layunin at tuntunin ng Panginoon. Amen. Sabi dito, grace is not just a gift, it is a teacher. Hindi lang ang grasya ng Panginoon iniligtas tayo, ngunit ito'y isang dakilang guro din sa ating buhay. Sa anong pamamaraan? Ito, grace is not just a gift, it is a teacher. Sabi, John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo. Sabihin nyo, magtuturo. Magtuturo. Sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So the Holy Spirit, tuturuan tayo ng banal na Espiritu Santo para mamuhay tayo ng nararapat sa Panginoon. Maraming tao ang gustong tanggapin ang grace, pero ayaw magpa-train sa grace. Sabi, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi sa Titus 2:11-12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang magtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Ano ba yung damdamin ng makalaman? Ito yung emosyon natin. Ito yung mabilis tayo magalit. Ito yung mabilis tayo mainis. Walang self-control. At mamuhay tayo sa daigdig na ito. May pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagligtas, ito ay nagtuturo din sa atin. Tuturuan tayong talikuran ang makamundong pagnanasa. Ano yung mundong pagnanasa? 1 Peter 4:3. Sapagkat sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil. Ano ba yung kinahumalingan ng mga hintil? Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, party dito, party doon, inom dito, inom doon, chismis doon, chismis dito, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lang yung revolto. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kung ano yung pinapriority mo sa buhay, isang uri yan ng pagsamba sa Panginoon. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Galatians 5:19-21. Hindi maikaila ang magawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos, Diyosan, pangkukulang, gawa din po ng laman yan, pagkapuot, pagkaaway-away, pagsisilos, pagkagalit at pagkasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi-bahagi. Ang makamundong pagnanasa at damdaming makalaman, ito ay naglalayo sa Diyos. Nilalayo tayo nito sa Panginoon. Kung yung ating pamumuhay ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos.